Hello mga ading, mga manang, mga manong, welcome back sa channel ng Ilocanang Manang ninyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, it's my pleasure to be your manang, in Tagalog, ate, dito sa social media. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa bawat update at kapag may bago akong video. Nice to meet you! So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa things to consider before deciding to vlog. Kung gusto mong malaman, sige, tuloy mo lang manood. Ito ay base lamang sa aking experience at sa aking na-observe. Kung may iba pa kayong naiisip maliban sa aking mga maibibigay, ay idagdag nyo na lang sa inyo. So, mga ading, mga manang, mga manong, sa aking pagkakaalam, ang vlogging is to entertain or to teach. So, under ng entertain is to provide yung enjoyment, amusement sa mga tao. Or ang magbibigay ng idea or suggestion or feeling sa ibang tao. While ang teach naman ay ang to explain yung mga bagay kung paano gawin. So, ito yung mga bagay na how to blah blah blah, how to do this and how to do that. Let's begin. Ang una na i-consider mo bago ka pag-vlog ay will you be committed? Kasi kung mag-start ka, kailangan mong tapusin. Kailangan na, hindi naman siguro sa habang buhay, pero dapat pang matagalan. Kasi mag-ano ka dyan mag-iipon ka ng mga subscribers. So kailangan mo silang i-entertain, kailangan mo silang turuan, kailangan mong i-share kung ano yung gusto mong i-share. At hindi lang yan pang 2 buwan, hindi lang pang 1 taon. Mga maraming taon yan. So, ready ka ba na mag-commit, na magtatagal sa vlogging? Or, can you start and do it forever or in a long period of time? Pangalawa, do you have time and patience? Time na mag-take ng video, time na mag-edit ng video. Kasi minsan kahit nagbi-video ka, katulad ko, hindi naman lahat ng mga video ay perfect. Nakikita nyo naman or na-observe nyo siguro sa mga pinapanood nyo na may mga cut. So, kailangan mong i-cut yung mga dead air. Meron ding mga mali kapag nagsasalita ka, parang minsan mamali yung pagbigkas mo. So, kailangan mong i-edit yun, kailangan mong tanggalin sa ilalagay mong video sa channel mo. Ready ka ba na maggawa ng mga thumbnail pictures? Ready ka rin ba na mag-answer ng mga questions ng mga subscribers mo or ng mga tao? At ang pinaka-higit dito ay ready ka bang harapin ang iyong mga bashers? Kasi hindi naman lahat ng nanonood sa channel mo ay gustong-gusto ka. Meron ding mga bashers. Parang artista lang. Merong humahanga sa'yo, meron ding ayaw sa'yo. Pangatlo ay, are you creative? Hindi ko naman sinasabi na I'm very creative. Marami pa akong dapat na malaman sa vlogging. Sa pag-edit application na pag-edit ng video mo. So, meron ka bang mga habang nagbi-video ka, may mga magpa-pop dyan, may magpa-pop dito, may pa-pop dyan. So, kailangan mo ng creativity. Kung hindi ka creative enough, marami namang makikita o marami ka namang mapupunan ng idea sa internet. Ang isang halimbawa ng pagiging creative ay yung mga sound effects. Ako hindi pa ako masyadong creative sa sound effects. Halimbawa, may mga sounds, sounds ng parang kung nag-iisip ka, yung parang huni ng isang hayop. Parang ganon, o kung ano-ano pang mga sound effects na gusto mong ilagay sa videos mo. Sa pag-i-edit ng pictures, hindi man lang pwede na yung picture mo lang. Kailangan kasi maging maganda, kaakit-akit ang iyong thumbnail picture. So, kailangan mong maging creative.
pati rin sa mga content mo. So, kailangan marami kang naiisip na bagay para ma-share sa tao. Pang-apat, ready ka ba na gumawa ng mga maraming contents, ng maraming topic? Katulad nga ng sinabi ko kanina na hindi lamang content na pang 2 buwan o pang 1 taon. Kapag nag-start ka ng mag-vlogging, kailangan continuous kang mag-iisip ng mga content mo, ng mga isi-share mo sa tao. So, naiisip mo ba or kaya mo ba na gawin na mag-provide ng mga content, ng maraming content para ma-share sa mga tao? Hindi lang 20, hindi lang 30, hindi lang 50 na content. Ang dami yan. Kailangan mong pag-isipan. You need to be consistent on making a video kasi kung hindi ka makakagain ng mga subscribers or mahihirapan kang makagain ng subscribers. Pang-5 ay are you ready to share your life to the world? So, iniisip mo pa lang, hindi lang pang Pilipinas ang iyong vlog. Kasi ang mga Pilipino nasa iba't ibang bansa. So, kung magiging sikat na ang iyong mga content or ang iyong vlog, ay syempre, ang mga Filipinos abroad ay manonood din sa iyong mga videos. So, hindi man siguro 100% na i-share mo yung buong buhay mo, pero most of your life will be open to the world or to everybody. So, ready ka ba na i-share ang iyong buhay sa iba? So, mga ading, mga manang, mga manong, yun lamang ang alam ko na 5 na things to consider before deciding to vlog. So, kung niisip mong mag-vlog, i-consider mo yung mga 5 na tanong para ma-sure mo kung ikaw ay dapat na mag-vlog. Kasi ang vlogging ay parang pag-aalaga ng isang halaman. Kailangan mong diligan, kailangan mong tanggalan ng mga dumi or yung mga weeds. So, kailangan mong alagaan. So, ang pag-vlogging ay ganun din. Kailangan mong alagaan, kailangan mong asikasuhin ng mabuti para magiging maayos. Kung meron man kayong iba pang naiisip, maliban sa aking mga nasabi, katulad ng sinabi ko kanina, ay idagdag nyo na lang dito sa aking na-share. So, sana ay nakatulong sa inyo at kung meron man kayong iba pang naiisip, maliban sa aking mga nasabi, katulad ng sinabi ko kanina, ay idagdag nyo na lang dito sa aking na-share. So, sana ay nakatulong sa inyo at kita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Salamat sa inyo, salamat sa magsusubscribe, salamat sa mga nag-subscribe na at tandaan ninyo, you are special, you are unique. Bye-bye!